You can now listen to DZRJ 8:10 a.m. from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 8:10 a.m. Remember, it's free on all mobile devices. Hanggang sa nakita po yung pulis, bumulot ng baril. Yung mic lang na bumulot ng baril. At pinalo sa akin, dito malo sa ulo ako tinamaan. Ano kaya ang pakiramdam ng mga mismong biktima nagsusumbong sa amin? Malas ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Don Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutupi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang 2 noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat pasok, we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutupi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutupi. Alright, mabuting araw po sa inyong lahat. Ito na ang inyong paboritong programa, 3:00 na po ng hapon. Siyempre, isumbong mo kay Tulfo na po. Samahan niyo po kami, 1 oras po ulit tayo. Bibigay aksyon at tugon sa reklamo ng ating mga kabayan. Ako po si Alin Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong kakampi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako naman po ang inyong kuya ng bayan, si Kuya Mon Tulfo. Yes, Kuya Mon. Ng original na Sumbungan ng Bayan. Yes, Kuya Mon, nandito namin. Inaalok ng isumbong mo kay Tulfo ang tulong sa isang mamayan na inapi, na maliwanag na inapi ng isang pulis. Si Florence Norial. Yes. Nag-viral po yung may footage ba tayo niyan? Meron po yung nag-viral itong footage na to. Ay nakasagutan si Police Captain Ronald Sakilayan ng Pateros Police Station. Yes. At doon sa pagkakasagutan nila, inaresto siya. Yes, nangyari yan noong October 6 ng gabi, Kuya Mon, sa isang coffee shop. Sa isang bilihan ng kape. Actually, yung si Norial na isang cab driver, yung Grab driver. Grab driver, yes. Ay bumaba sa kanyang kotse dahil nakaharang yung kotse ni Sakilayan. Kinatok niya upang umusad lang para makadaan siya. Yeah, driveway kasi yun Driveway talaga siya. Oo, driveway. Masikip yung driveway. Di ba? Masikip yung driveway. Para siya makadaan, kinatok niya yung window. Yes. Driver's window nung sasakyan ni Sakilayan. Para umikot muna. Ayun na, doon nag-umpisa. Ang ginawa ni Sakilayan ay yung in-Islam niya, in-Islam niya yung pintuan ng kanyang kotse kay Norial, yung sa babae. Kay Florence, oo.
muntik ng madapa. Di ba? Ngayon, dahil siyempre nagka-alitan na sila. Alitan na, oo. Hysterical na. Sinampal ngayon ni Noriel sa Kilayan. Kilayan. Oo. Hindi naman naka-uniforme sa Kilayan. Hindi, naka-civilian, naka-short. Ang kasong assault upon an agent of a person in authority. Yan ang direct at alarm and scandal and disobedience to a police officer. Alam mo mga kaibigan, hindi po ako abogado pero matagal na akong naging police reporter. Correct. Ang assault upon an agent, direct assault, ay nangyayari lamang yan kung ang police ay naka-uniform. Magawa ng kanyang trabaho bilang police. Bilang alagad ng batas. While while performing his duties as a police officer. Pwede niyang sabihin yung ina-arresto niya isang tao at ayaw sumama sa kanya, naka-uniforme siya, pwede assault o kaya lumaban. Assault upon an agent, assault, direct assault. Pero I don't know if there is such a thing as direct assault. Mayroong araw yung assault upon an agent of authority. Pero nakalagay dito sa report ko yung direct assault ang nakalagay Direct assault. Na disobedience. Paano naman kung alaman nung babae na siya ay police? Hindi naman po siya, yung nung nag-away sila, hindi naman naka-uniforme sa Kilayan. Naka-shorts, naka-t-shirt, basta civilian, in civilian clothes. Kita natin yung video. Sige na. Paano nga yung video? Sige po, narito po. You cannot arrest me without the proper papers. No, you cannot do that. What's your name? What's your name? What's your name? My name? What's your name? Okay, I'm Police Captain Ronald Sakilayan and I'm arresting this woman for hurting me, for hitting me. For hitting you? It was self-defense. You hit me first and you admitted it. Okay? Now, please get out of the way. I need to go, or maybe I can just turn off the engine of my car because I have a passenger inside. If she steals my things. No, I won't let you go. I won't let you go. I'm arresting you. We're just waiting for the mobile. So they can turn off my car, my goodness. For my former complaint against you for hitting me. For hitting you? Where? Where? Hitting on my head. Okay? I got these bruises from you, I got these bruises from you. Because you keep on hurting me. Keep on hurting you? You keep on hurting me. Okay? What's your evidence? Yan. Kaya mga kaibigan, ina-arresto ni Sakilayan. Inglesan sila. Florence. Dahil sinampalan siya. Hindi naman alam ni Florence na pulisya. Na pulisya. Hindi alam ni Florence na pulisya sa Kilayan. At si Sakilayan ay at that time was not performing police function. Bumibili rin sila ng kape kasama niya anak niya. Oo. Bakit mo gagamitin yung clearly Sakilayan used his authority, used his power, abused his power on a civilian. Pero Kuya Mon, yung base doon, excuse me po, no? Base dito sa doon sa what do you call this, tong naman ng Grab driver. Well, dito sa report na sinabi na po ni Sakilayan na pulis siya doon sa security guard to pacify. Kahit na una-una, hindi niya pwedeng gamitin yon kasi out of jurisdiction siya. Una-una. Nasa Taguig, police pateros ito si Sakilayan Yes. Siya. At he was not performing a police function at that time of the incident. Okay. Tama. Kahit sabihin niya, pulis ako, malay ba naman ang mga tao? Tsaka so what kung pulis nga siya, di ba Kuya Mon? What kung pulis ka, nakaharang ka. Ayun. Nakaharang nakikiusap nga yung babae na ikot ka na lang muna ulit, gano'n, para makago rin ng babae. Okay. Para kasi may drive, may pasahero, yung babae.
Oo, para makadaan. Kaso ayaw, nagmatigas. Yun ang bigayan yan ang naging problema dyan. Ang masakit pa nito, itong si Major General Debold Mañanita Sinas. Jefe ng NCR. Si Mañanita. ay kinukonsinte itong pulis, yung kanyang... Oo nga, nagbigay na kagad. Manang. Ayan ka na naman. Manang. Manang. Ayun. Nagbigay na kaagad siya ng kanyang statement tungkol dito sa pangyayaring ito na hindi pa napapaimbestigahan. Manay. Diyos ko po, kung ako ang kukurutin kita. Pero Kuya Mon, ang tanong ko, Kuya Mon, partner, up to what extent can a police officer, for example, hindi niya nga siya hindi niya hindi na siya sige, I am a police officer here. So habang nagdi-discuss, binubugbog na siya, inaano na siya. So pwede niya self-defense sabi niya. Kasi he was not doing police work at the time. Okay. So technically, at saka walang violation na ginawa itong si Norial. Okay. Didn't commit any violation. So technically, pag wala po sila sa uniforme, Kuya Mon, hindi nila sila pwede magpakita na, wag mo akong ganyanin, polis ako. Hindi pwede. Wala yan. Hindi yung ganun. Please. Kumbaga, just to pacify the situation, kunwari, binubugbog na yung polis. Sasabihin, wag ninyo akong lapitan. Wag ninyo akong lapitan. Ako'y polis. Pwede na siya. Pwede ninyang hawakan yung baril niya. Marami kayo, di ba? Okay. Naka-civilian siya Naka-civilian niya. Hindi naman niya ina-arresto si Norial. Yung at that time, wala siyang, walang krimen na ginawa si Norial. Okay. So yung pag-aresto niya kay... Tatatalak lang naman doon yung babae So yung pagkaka-aresto po niya kay Norial, bawal po yun kahit siya po ay police during that time. Noong nag-aaway sila. Bawal yung ginawa niya. Okay. Kasi baka mamaya hindi maintindihan ng mga netizens. Dumating yung mga barangay officials doon sa eksena. Okay. At ayaw ni Sakilayan na makialam mga clearly, yung mga ganung kaso, barangay lang yan. Pambarangay lang. Tama. Barangay yan. Pambarangay. Punta kayo sa barangay, pag-uusapin kayo, ano bang problema yung dalawa, ganun yun. Hindi yan kasong polis. My God. Hindi lang nagbigayan sa daan to Bigla napakasimple lang naman actually nito. Napakasimple. Napakasimple. Hot heads. Masyado na mainit ang ulo nilang dalawa. Oo, pero ang mali dyan, ang mali dyan yung polis. Okay. Nagpakumbaba naman lang siya. Sorry. Babae pa. Babae pa man din. Babae pa. Inusad na lang niya yung kotse. Di ba? So that was unbecoming of a public servant also. Yes. Unbecoming of a police Kaya nga si Manay Sinas, umabuko na naman. Mañanita Sinas. General Mañanita. Opo. Anong klaseng pulis ka, Manay? Hindi mo kinukonsinti mo yung mga tauhan mo. My God. Sabi naman niya, Kuya Mon, paiimbestigahan yung mga pangyayari. Sabi niya. Yun naman po. At yun nga, bumawi naman po. Paiimbestigahan naman yung pangyayari. Kaya yung SP, Southern Police District. Kitang-kita naman niya yung mga, siguro, yung footage ng insidente. Yung sa CCTV. Pagkatapos yun sa video naman. Yes. Kitang-kita. Tama. Kaya lang siyempre agrabyado yung babae. Counter-charge ang mangyayari nito, Kuya Mon. Ang problema, agrabyado yung babae. Nakulong. Ang hirap nito,
nung nasa police station sila, nasa presinto sila, sabi ni L'Oreal at yung kanyang boyfriend na dumating, na gusto nilang magkakuna ng statement ng mga polis itong babae para mag-file ng counter-charge. Ay, hindi sila, they were not listened to. Hindi pinakinggan yung statement niya. Tapos nakukuha sila ng video, pinagalitan pa sila, sinata sila, bawal daw mag-video. Bakit bawal? Anong bawal? Kasi mag-video nga yung boyfriend tsaka yung kapatid ni Florence. Hindi, yes. Pinagsabihan sila ng mga polis, huwag daw mag-video. Yan nga sinasabi ko, ganun ka-abusado ang polis natin. Abusado na, pagkatapos kinukonsinti pa nitong si Manay Debolder, si Nas. May isa pa tayong video, Kuya Mon. Isang version naman. Panood natin. May isa pa daw. Isa pong version. Parito po. Sana. Ano nangyari? Sana. Playing? You cannot arrest me without the proper papers. No, you cannot do that. For hitting me. For hitting you? Where? Captain Ronald Sakilayan, and I'm arresting this woman for hurting me, for hitting me. For hitting you? It was self-defense. You hit me first. You cannot arrest me without the proper papers. No, you cannot do that. For hitting me. For hitting you? Where? Where? Hitting on my head. Okay? I got these bruises from you, oh. I got these bruises from you. Because you keep on hurting me. Keep on hurting you? Keep on hurting me. Okay? What's your evidence? Tingnan niyo po, ilan po yung kapatid mo. Opo. Kaya wag kang mayabang, ma'am. Hindi po ako mayabang. Hindi po ako mayabang. Wala po akong ginagawa. Ang sinasabi ko po, aalis po kami. Wala akong karapatan para mag-video, ha? May karapatan. Sige, pusasan mo yan. Kasi arestado yan. Pusasan mo.
Kasi attachment po namin yun, ma'am. Hindi nga kami pili pag dyan eh. Yun. Kita-kita. Maliwanag ka. Mas maliwanag kaysa sa sikat ng araw yung pang-aabuso ng pulis na si Sakilayan. Ang laki-laki ng pulis, sinasaktan daw siya ng babae. Binubugbog daw siya ng babae. Babae, halimbawa, babae yan, sinaktan ka ng babae. Hayaan mo na, alikan mo. Hiligay pag sinaktan sinampal ka, alikan mo. Patas na lang kayo. Ayun. Tama naman. Kahit na pangit. Hindi na. Layasan na yung mga ganun, layasan. Walk-outan mo na lang din. Talikuran mo na. Sige na. Talikuran na lang. Pasensyahan na. Yan eh. Tama naman. Pinatulan. Sakilayan? Bakla ka ba? Umatol. At saka dapat imbestigahan din yung mga nag-aresto kay yung mga pulis na tinawag na Sakilayan upang arestuhin. Dalhin sa presinto si Norial. Sabi daw hindi daw binasahan ng Miranda rights itong si Norial. Ayun, sa pa yun. Wala namang walang krimen na ginawa si Norial, si Florence Norial. Anong krimen ang ginawa niya? Pagkatok niya doon sa pintuan. At nagtatalak. Na siya nung yung biglang binuksan ni Sakilayan yung pintuan at tinamaan siya ng pintuan. Sumubsob siya. As a result of which, kwan yan, ang tawag dyan na reflex action yan. Sinampal niya yung sinampal niya itong pulis. Na hindi naman niya alam na pulis. Ang pagpalagay na natin na nagpakilala siyang pulis, wala pa rin siyang karapatan na arestuhin si Florence dahil siya hindi naka-uniforme. So he cannot claim assault, direct assault. So anong dapat Kuya Mon? Tumawag siya na mag-aresto. Performing a police function. At saka siya, disobedience to authority. Ano yan? Ay, barangay lang yan eh. Alin? Barangay? Away kalye lang yan. Away kalye. Away. Away barangay yan eh. Ay, siyempre, police Kuya Mon eh. Hindi po pwede yan na may sinisigaw-sigaw sa akin. Police ako. Hindi pwede sinisigawan ako. Police ako. Ba't mo papalit din sa kanya? Police Makati mo. Hindi, Police Pateros yan. Police Pateros. Hindi, Police Makati, Kuya Mon. Police Makatingin. Police Makatingin. Police Makatingin. Ayan. Parang yung istorya ng police. Yung nakita niya yung isang intake na ng boboso at naglalaro sa sarili ng nagbabate. Ngayon, sabi niya, sa presinto, sabi niya, wag na lang. Sabi ng police, wag ng intake. Wag na lang. Akin na lang pakiusap sa iyo. Sige, sabi ng police, hindi kita sasama sa presinto, pero kailangan na magbati ka at pag sinabi kong tigil. Sige. On cue pala yun. Yung sa sarili yung intake. Tapos tigil. Tapos kasi ipatuloy. Yan naman. Tigil. Yan naman. Siyempre, malapit na sa tugatog ng kaligayahan. Tugatog. Yung intake,
Nakita naman nung polis, itigil mo yan, tinutukan ng baril sa ulo. Sabi niya, paktay mo na lang ako. Ay, itigil ang kaligayahan. Ay, naku. Ang dami niyang kwentong polis. Ay, so, anong mangyayari dyan, Kuya Mo? Yaman din na, kinasuhan na si Florence. So, dapat mag-file din ng kaso itong si Florence. Very clear, mga kaibigan. Itong si General Sinas, hindi niya kinuha yung, hindi niya pinanood yung video. Mga video. Halatang halata Maria. Hindi agad siya ng statement niya. Hindi naka-uniforme yung police. Hindi naka-uniforme. Wala namang kasalanang ginawa yung babae. Nagkaalitan lang sila. Ay, ano kung police siya? Wala naman siya. Wala naman siyang krimen na ginawa. Ayan, so siguro nakalabas siguro by this time naman siguro naman itong si Florence at tinatawagan natin siya kung sila ay nakikinig, baka mag-anak niya o friends niya. Florence, yes. Kung nakikinig ka o yung mga kamag-anakan ni Florence, mangyari lamang ay pumunta sa isubok mo kay Tulfo at tutulungan namin ikaw hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. Yan. Sasamahan ka namin hanggang sa dulo ng daigdig maparusahan lang itong pulis na ito na pinukonsinte ng kanyang hepe, ng kanyang amo na si General Debol Mañanita Sinas. Manay. Florence, sumawag ka sa amin, magpag-ugnayan ka sa aming hotline sa 0998-792-6304 o kaya mag-chat ka dun sa aming Facebook account. At tutulungan ka namin, haharapin natin yung kaso mo at magpa-file din tayo ng contract. Sasama kami sa inyo. Sasama kami sa iyo. Miski saan tayo dumating. Yung po sa nakakakilala, sabihan niyo po si Florence na hinahanap namin para siya itulungan natin. Alright? Sige, mamaya po, antabayan, ang iba pa natin mga sumbong ay isang OFW naman na kababayan natin na gusto na hong umuwi for repatriation. Ito overstay na dyan sa bansang Riyadh. Mamaya antabayan ng kabuuan ng sumbong at ang action po ng kanyang reklamo. Samantala, isa namang kasambahay ang dumulog sa atin 9 years in service. 9 years na nanilbihan sa kanyang amo. Ang gusto niya ay tulungan siya makauwi na dahil nagkakasakit na siya, humihina na yung kanyang katawan. Dito local ito, dito sa Pilipinas. At isa namang senior citizen ang dumulog din sa atin para humingi ng tulong na makuha na, maklaim na niya yung kanyang retirement pay. At para daw rin makauwi na rin siya ng probinsya. Ayan, sige, lahat ng yan ay ibibigay namin sa inyo mamaya po sa pagbabalik ng Isumbong ko kay Tulfo. Mag-break po muna kami sandali. Ang oras natin ay 3:30. Babalik po kami. Tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang 2 noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat nasok, we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa puwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang
puso ay lahat tumutupi. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJ News PH. Join Arnel Doria as he explores the world of travel, transportation, road safety, and the environment. Tune in to Good Trip every Saturday at 10 a.m. to 11 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital... Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa Nutri-Chunks. Recommended by my vet. Nutri-Chunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Alright. Yes, Kuya Mon. Eto na, ano yan? Trying saving YouTube. Ano to? Manay Sinas. Manay Sinas. Ayan, nagbabalik na po tayo dito sa ating palatuntunan ng Isang Bumo kay Tulfo. Yung mga gusto pong mag-comment tungkol po dun sa unang tinalakay ng programa. Alam nyo mga kaibigan, namimiss ko yung si Major General, Lieutenant General na ngayon, si Eliazar. Guillermo Eliazar. At dahil yan, yung ganong pulis, ay tatanggalan niya agad ng pwesto yan. At i-assign niya sa NCRPO headquarters upang magwalis. Wala, si Sinos talagang, my God. Parang wala nang gano'n, ano? Parang wala nang gano'n, Kuya Mo, no? Yung pagka nagkaroon ng kaso o reklamo laban sa pulis, parang wala na yung dating ina yun. Dinadala sa NCRPO para maglinis doon. Maglinis sa mga kabeta. Wala na, no? Si Sinas ata, masyadong ang inaatupag niya yung pagpapaganda sa kanyang kutis. Kahit na yung gandang kahit na anong ganda ng kutis mo, kung ganun ka naman kataba, wala. Hindi wala. Sorry, Joseph. Anyway, ito may mga pagbati. Napansin kay Sinas? Napansin ko agad yung kayang tiyan. Hindi, mayroon din bukod sa tiyan. Yung gano'n. Nakanguso? Nakapakis? Parang... Pout. Naka-pout yung kanyang lips. At saka... Gano'n. Gano'n. Parang nahihirapan akong tumawa, Kuya Mon. Okay. Wala lang. Hindi ako makatawa na maayos. Anyway, may babatiin ka, partner. Yung bayaw. Ayan. Belated happy birthday. Ayan, belated happy birthday pala sa aking bayaw. At inyong... Manugang. Manugang. Happy... Sige, wag na lang ako magsasabi ng edad. Happy birthday na lang sa'yo, Art Soriano. Ayan. Pati nga pala dito, ito may birthday pa pala si Troy Balangkit and belated happy birthday kay Sian Balangkit. Ayan, yan ang mga may birthday sa akin. Saka kay Sir Ed Kua, di ba? Birthday. And of course, yung nga pala kay Tito Ed. Tito Ed.
Arigato! Ayun. Happy birthday. Happy birthday. Alam mo, pwede nating itakol itong problema yung topic na yan. The whole program. Dahil nakita ko yung gravity ng abuso. Pang-abuso ni Ryan. Sabi nga ni Jordan Red, naku, tanggalan na ng pwesto, abusado ang pulis. Napakayabang kasi. O yan ang sabi ni Jordan Red. Unang-una siya yung may kasalanan. Pinauusan lang yung kanyang... At saka may kotse siya. Ang ganda ng kotse niya. Yes, ganda. Oo, parang SUV pa kasi ko eh. Pick up yun. Mayaman. Unless mayaman yung misis mo. Saan binili yan? Bakit ka naka-afford na magbili ng ganong kotse? Nila, di ba? Ha? Lumaki na sweldo nila, Kuya Mon. Doble na eh. Doble? Oo, pwede na siya magbayad ng monthly. Hulugan. Kasi ang sabi ni Ombudsman Martires, wala yan. Yung hindi pamantayan daw, hindi raw basihan, yung magandang kotse, magandang bahay, upang ng illegal, tawag dyan, sudden wealth, yung unexplained wealth, yung isang opisyal na nakikita mo, ostentatious display of wealth yan. Maganda. Ostentatious display. Oo. Maganda nga. Ford Ranger, parang pick-up Ford Ranger. Nakakadagdag pogi daw kasi pag maganda ang kotse mo. Ayun. Nakakadagdag pogi. Merong isang beses na si Julie Apdasa nung araw, meron siyang programa May umatek ng mga pulis. Na naiimbita niyang pulis itong si journalist kasi, siyempre, journalist. Sabi niya, mamahalin yung Rolex mo, gold watch gold Rolex watch. Sabi, yan ba tama ba yan, mag-gold? Sabi niya, pulis lang ako baka kutsain ako dahil pulis. Ika lang mag-gold watch ako. Kailangan bongga siya. Bongga. Kailangan kinukutsa kasi ang mga ng taong bayan yung pulis. Baka sabihin mahirap ako, kailangan mag-suot ako nito. Gold Rolex. Wow. Baka naman sa Green Hills lang yung nabili. Hindi pa yun. Anyways, sabi ni Marites, Kuya Mon, police motto is to serve and protect, not to abuse. Yes. So, yan. Yan, mga direktiba yan ng mga pulis. To serve. Yan ang motto nila slogan. To serve and protect. Pag nagpunta kayo sa mga presinto, makikita nyo may nakalagay doon. May posters o nakalagay doon sa mga wall nila. To serve and protect. O pero, ipa lifestyle daw. Alam mo, dapat ang nakakuha dyan, to serve and protect. Pero dapat may drawing. Anong drawing? Nakagano. May drawing. To serve and protect. Nakagano siya. To serve and protect. Charing. Ginaganon. Charing. Binapastos nila yung kanilang uniforme. O, di ba? Ano pang gawin natin? Ipa-lifestyle check daw yung pulis na yan kung magara yung kanyang sasakyan. Gayon. Hindi may lifestyle check yan. Wala. Yung ombudsman. Ayaw ng ombudsman yan. Sabi dito, si Sinas na nakanguso, sakto, bigyan niya ng mansanas. Hindi mansana Huwag nyo na ituloy, Kuya Mon. Pero ang dapat yan Frankfurter.
Sabi dito ni Jordan, wow, yaman, naka-SUV. Kaya napakayabang. Kinakaya ang babae. Baka galing sa illegal na gawain. Wow, Ranger. Ayun. Baka hindi po sigurado kung anong klase sa sasakyan yun. Si Bon, magaling siya dyan. Anong nakita mo yung kotse yun? Anong tingin mo doon? Ano yan, pick-up. Kuya Mon, sa atin, pick-up na Ford Ranger yun. Most probably mga 20, medyo luma na, mga nasa 2015, 2016 model. Most probably mga 2017 yan. 3 years old na rin yung sasakyan niya. Pero, mahal pa rin yun. Mahal pa rin. Yes. Pick-up truck. Sabi ni Nelia Ortiz, nakakahiya yung pulis. Sinaktan daw siya, ha? Ang laki ng katawan niya. Kahit 3 sampal, hindi yan tatablan. Kita mo yan, liit-liit ng babae? Oo, liit kaya, petit. Pag ako, sinampal lang gano'ng maitsura yung babae. Agad sa labi. Kahit COVID ako. Yung mga kahinaan talaga ni Kuya Mon, mga kaibigan. Mga pitit, napangapayat. Delikado, kayo dyan. Ang babae, hindi sinasaktan. Minamahal yan. Minamahal. Inaaruga. Ayun. Baka daw nagpapapansin kay girl. Itong mayabang na pulis na ito. Ayun, napansin niya. Inuulan na siya ng batikos ngayon. Ilan na yung views dun sa nakita? Parang viral na, ano? Ang dami na. Ilan na yung check mo kung nag-viral, ilan na yung views. Viral na. Oo, ang yabang ng pulis. Kakainit daw ng ulo. Mainit ang ulo nitong si Jordan Red. Ito pati yung mga taga-Taiwan nanonood din sa atin. Mainit din ang ulo. Dami kagalit. Anong 2.3 million? Ano yung mainit ang ulo? Mainit ang ulo, nakakainit daw ng ulo. Yung mga yung napapanood nila ngayon. Ayan. Ano ba at mainit ang ulo, Kuya Mon? Ano mainit? Ano ba ang mainit ang ulo? Yung ulo. Baka pag iba ang ulo uminit, iba gusto niyan. Mamula-mula yan, kung sakali. Hindi sampal ang gusto niyan. Aruga. Pagmamahal at aruga. Di ba merong yung sa mga bata, di ba? Pulis, ano yan? Pulis, ano yung sunod? Tulis. Pulis, titing matulis. Pulis at titing matulis. Oo, at may karugtong pa yan, sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay. Nagtatago. Ako pa, merong yung araw, yung may pulis sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay. Ito noon tao na ako noon Pinaban yun. Mayroong yung kanta na yun. Talaga bang kanta yun? Talaga bang kanta yun? Talagang kanta siya? Inalis yun. Pinaalis ng Department of Public Information noon. Martial law kasi. Bakit ba siya nasa ilalim ng tulay? Nambuboto. Sabi ko na nga ba. Sasabihin ko na sana. Bostero pala, hayop. Baka naman sumisilong lang. Bostero pala. Paano mo ambunan? Lintik na pulis yan. Not wearing his uniform. Sabi dito ni John, not wearing his uniform and arresting her. And where's the warrant of arrest? Hinaharapan siya ngayon ng warrant of arrest. Ano bang kasalanan ko? Yung tanong ng Juan, anong kasalanan? What crime did I commit? Parang yan yung sinasabi ng Juan. Anong kasalanan ko? Bakit mo ako inaaresto? Yun. Nakialam na nga yung barangay. Dapat barangay yun Oo. Yun naman mamang gwardya. Yung gwardya naman nung coffee shop, wala rin nagawa. Hindi na awat. Wala naman. Alam mo naman yung gwardya. Alam mo naman yung security guard, Alin. Parang ganyan Scarecrow. Yung panakot.
Panakot, oh. Pantay, oh. Panakot sa ano yun, sa Palayan. Mayroon tayong mga security guards. Oo. Sa bodega natin. Yes. Kapag may pumasok at talagang may intensyon, kung anong gagawin mo na dapat mong gawin, I will back you up. Yes. Kaya gawin mo na kung anong dapat. Halimbawa, pumunta sa warehouse, pumunta sa bahay, at talagang may intensyon na manakit o kaya magnakaw. Gawin mo dapat mong gawin. At kahit na security agency mo, ako na magbaback up. Kasi wala naman kasing kwan yan eh. Hindi binaback up ng security agency yan eh. Totoo. Iwanan ka na yan sa ere pagka wala na. Ere na eh. Pagkatapos ipagtanggol yung iyong binabantayan. Wala lang. Sasabihin na wala yan. Kaya kita mo mga security guards, Alin, pag halimbawa mayroon silang within their line of sight, halimbawa in their presence, mayroong nangyayari. Pero hindi, halimbawa dito siya may binabantayan siya, halimbawa bangko, tapos may doon sa harapan ng bangko na binabantayan niya, ay may nakawan na nakita niya, hindi niya pakikialaman yun. Oo. Dito lang ako. Ito lang binabantayan ko. Dito lang ako. Oo. Yan ang tinatawag na scarecrow. Bala kayo dyan. Pangharang, panakot. Yan. Nakikinig sa atin. Habang nasa biyahe, nakikinig sa atin sila Pastora Cel. Ayan, Pastora Cel, maraming salamat. At si Ma'am Jo Tulfo, nanonood daw siya sa atin. Behave kayong dalawa. Meron tayong MTRC. Wait naman ako. Wala naman. May KBP tayo. Nanonood si Mrs. Jo Tulfo. Naubo tuloy. Naubo. Yung reminder mo, partner. Baka makalimutan mo yung paalala mo dyan sa makuryente ka. Reminder mo muna. Ayan. Maisingit ko lang yung mga nakukuryente dyan dahil sa paglabag, sa papatayo ng ng mga tore o mga puno. Ayan, nahulog pa. Sorry. Yan. Bawal ho yan. Sorry. Ayan. Mga tore o pagtatanim ng mga puno na matataas na malapit sa linya ng kuryente. Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mga huling lumabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Thank you. Kuya mo namimiss. Glad daw at narinig daw niya ang boses mo ulit ni Sherwin Wee. Ayan, natutuwa daw siya at narinig ka na. Si Jordan Red. Banggitin mo naman, partner. Jordan Red, hello. Kuya mo niyan. Babae yun. Lalaki, babae. Babae. Jordan Red. Oo. Nanggigigil siya. Baka Georgina. Nanggigigil siya kay Kuya Mon, ha? Parang nanggigigil kami. Ano yung singing group na yon? Hagibis. Ano yung Hagibis. Uy, nawala na. Namatay na Kuya Mon si Kaibigan ko yun. Si ba to? Yung umate ng shoot fest. Umate ng shoot fest pa natin yan. Namatay na pala. Si Rick Sigreto. Hindi. Sigreto, hindi naman. Di ba sa motorsiklo? Namatay din yun. Na-attack, mainit kasi, nagmotor siya. Yung nagbike. Yung binarig niya yung sa Marikina, taga Marikina, sorry. Yung pinasok sila. Pinasok siya. Si ano nga pala yun?
Ala, si Sunny Parsons. Yun, Sunny Parsons. Si Tito Sunny. Ayun. Nagigigil kami sa iyong kaganda. Nagigigil kami. Ang tanong malaki ba yan? Malaki pala yung braso lang pala malaki, no? Braso lang malaki. Braso lang pala malaki. Sa kamay pa lang. Parang doon sa nung dinalaw ko si Pangulo. Oo nga, Kuya Mo. Nakita pala kayo. Kamusta? Meron kasi akong din lang nagreklamo Nakita sila. Hindi, andun. Ayan. Sabi niya, alam mo, sabi niya, wala naman akong sakit. Talagang nagawa ito ng mga disgrasya sa motor. Ito, sabi niya, tapos yung abuso sa katawan, paninigarilyo, sa pag-inom. Pero ngayon, hindi na ako umiinom, hindi na ako naninigarilyo, sabi niya. Sabi ko, yung sex. Sabi niya, yung sex, Mr. President, sabi niya, once a day na lang. Ano ba yung tawa mo na yan, Kuya Mon? Parang ano ba yun? Hindi ko alam. Parang joke lang. Nagjo-joke ba siya na once a day lang? Nagjo-joke ba siya o baka nagsisinungaling siya? O nagpapa-impress? Nagpapa-impress? Once a day na lang ngayon? Niyayabangan ka niya, Kuya Mon, ng once a day na yan. Niyayabangan pala. Noong araw yung mayor pa yan, sabi ko, bye. Itigas mo ba yan, bye? Ay, sure, tigas, bye. Kala ko, 3 times a day, parang gamot. Ayun. Maintenance pala yun, partner maintenance. Oo, pampalakas. Parang si Erap. Oo. Si Erap yun, nag-fill out ng application form. Pangalan niya, Erap, name. Ejercito, Joseph Ejercito Estrada. Di ba? Age, yan. 64. No? Tapos sex. Yan, sabi niya. 3 times a day. Utugin pala si Erap 3 times a day. Utugin. Ayos. Oo, si Mateo CJ. Ayan, magandang araw, Idol Montul po. Ayan, na-miss kita. Si Mateo. Ayan. Sino pa ito? Mga nagte-text sa atin. Ayan, at tuwang-tuwa daw sila at muling narinig yung mga joke mo, Kuya Mon. Yung tawa mo. Miss na nila yung halakhak mo. Ayan, magandang araw daw sa ayos. Magandang araw. Alin, hindi ko makalimutan yung ginawa din sa iyo ng polis. Nung na-videohan mo. Tandaan mo sa NCRPO? Marami yes. Tuwing mapupunta ako ng NCR, tuwing mapupunta ako ng NCRPO, Kuya Mo, lagi kong naalala yun eh. Parang may ano ko, hindi mo trauma. Bumabalik lang sa isip ko. Meron tayong i-entrap na humihingi ng pera eh. Ito yung mga hulidap. Ang ginawa ko, si Alin, inatasan ko si Alin na pumunta para undercover. Meron kasi akong may mga camera tayo nung araw na nabili ko sa Amerika. Yes, surveillance camera. Surveillance camera. Button. Nagbibigay na Alin, kasi ang sabi mo kasi tawaran na. Ang disguise mo ay kamag-anak ko. Complainant, di ba? Yes. Nahulihan kunyari nahulihan ng droga. Humihingi ng malaking halaga. Humingi ng 200,000 yung mga polis. 200,000. Para na pababain yung kaso. Ngayon nahuli ka. Nahuli ako na nag-undercover. Yari. Nakuha you were uncovered. Yes. Ayun. Tawag pa si sabi niya, Bossing!
Dito na ako. Hinuhuli ako. Buhat na ako ng mga pulis nun eh. 5 sila. Binubuhat na ako. Dadalhin ako doon sa isang kwarto doon. Baka ako'y lalapas tanganin. Sinipa mo sila. Ha? Lalabas tanganin? Yes, pinagsisipa ko sila ko yung pinagkalmot ko. May nasiraan pa nga ng t-shirt doon eh. Dahil itinodo ko na yung lakas ko. Pero yung lalapas tanganin, medyo duda ako doon. Duda ako, partner, sa lalapas tanganin. Duda ako doon. Eh di, mga kalmot ang inabot nila. Kalmot ang inabot. Sinipa ko sila. Lahat na. Nalalaman ko, ginawa ko na. Kasi inisip ko baka patayin na nila ako doon sa pero yung pulis na yun, nakarma din yung pulis na yun. Ngayon, parang paldado na, no? Yes. Na-discharge siya sa pagka-pulis niya. Ang pangalan ng ugag na yun, yung gagong yun, ang pulis na yun, sino yun? Colonel Jerry, teka. Kung malimutan mo, matagal na. Valeroso. Yun. Valeroso. Yan yung pinaka-worst kong naranasan dyan. Nakuha na siya ngayon, baldado na siya, di ba? Yes, na-stroke. Kasi maraming mga ginawa ng kawalang hiyaan yun eh. Oo, tanggap pa tayong reklamo laban sa kung buhay pa ngayon yun? Yun lang. Hindi ko na alam ko yung hila niya yung kanyang paa, di ba? Yung huling beses ko siya nakita sa Camp Crame, stroke nga siya. Yung nakaano na yung kamay niya, hindi niya matuwid. Yun yung huling nakita ko sa kanya. Valeroso nga. Isa ding abusadong pulis yan. Tuwing madadaan ako, tuwing mapupunta ako ng NCRPO at makikita ko yung building niya dati. Nung balik palagi sa isipan ko yung nangyari na yun. Diba? Kinasuhan ko kasi siya. Kinasuhan ko naman, pero okay na yun. Isa lang yun sa mga karanasan natin dito sa Isang Sa Isang Bumukay Tulfo. Ang dami nating karanasan dyan. My God. Na mahirap kalimutan. Mga gano'n na. Hindi malilimutan. Marami tayong pulis alin na napatanggal sa serbisyo. Ay, kaya. Totoo. Meron pa tayo, Kuya Mon, yung naalala mo yung nirate niya yung babae sa kotse? Yung humingi ng tulong sa kanya, Pulis Cubao? Diba si Aubrey, ang complainant natin? Ano nangyari doon sa pulis na yun? At least natanggal sa pagka-pulis yun, Kuya Mon, natanggal na. Si Rex, pangalan na? Major Rex something. Nirate yung babae na actually, humingi sa kanya ng tulong yung babae. Pagkatapos ay natulungan nga niya, pero gusto niya kapalit yung kanyang sex ng babae. Siyempre, natakot kasi babae dahil tinutukan niya, di ba? Nagsumbong sa atin. Kaya, ayun, napatanggal natin. Pero dapat, pinalo up natin yun. Dapat yung sex, yung kasong rape, ay dapat na... Actually, na-issue nga ng warrant. Napalap pa rin natin yung na-issue nga ng warrant. Kaya nagtago. Pina-arresto natin pero wala na siya. Kupal na yun? Yung police na yun? Rex, Captain... Rex Pasqua. Rex Pasqua. Ito, sabi ni Angel. Captain Rex Pasqua. Nagtago na ba ngayon yun? Nagtago na nung pinapaserve natin yung warrant. Wala na siya doon sa mga addresses niya eh. Yan. Pero natanggal yun, napatanggal natin. Marami tayong mga pulis pa napatanggal at nasuspende. Ayan. So paano ba yan? Weekend na. Ubus na oras natin, Kuya Mon. Maraming salamat. At yung po mga sumbong namin sa Monday na lamang po ha. Pasensya kayo, napasarap po kami doon sa kwentuhan natin doon sa kaso nung nagpa-viral na yan. Doon sa nagpa-viral na kaso ng pulis na yan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin. Weekend na naman, magpahinga po tayo. Sana ay negative pa rin po tayo. Negative sa COVID, pero positive po tayo palagi sa pagtingin sa ating mga buhay. Maraming salamat. Ako po si Aline Perez. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong kakampi, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagpapaalam kami. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako naman po si Kuya Mon, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Happy weekend. Sabay-sabay po natin sabihin, Pinoy, mabuhay ka!
Bye! Happy weekend! Susunod na po programa ni Kuya Jimmy Moraton. Tabayaran niyo po. Tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat nasok, we never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Paul Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakampi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat